So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. So bagong linggo na naman, week 18. Ang pamagat dito sa week 18 ay the grace of God and the all-inclusive spirit. So yan ang pamagat natin ngayon. At syempre bagong linggo na tayo ngayon. Day 1 tayo. Day 1 na tayo. Okay. So, babasahin ko yung outline muna, yung bold letter sa day 1. Sabi niya, in 2 Corinthians, Christ as the grace of God is the good land for us to enter into, experience, enjoy, partake of, and possess. So, yung sinasabi rito, yung grace daw ay katumbas sa good land. At alam natin yung good land ay sa Old Testament. Ito yung direksyon ng mga Israelites sa Old Testament. Lahat ng ginawa nila mula sa paglabas ni Abraham ay upang makarating sa good land. At sa New Testament, sinasabi niya, itong good land ay tumutukoy sa grace ng Diyos. Grace ng Diyos. Wow. So, ang bagong tipan ay panahon ng grace. At sa day 1 naman, meron tayong dalawang verses dito. Babasahin ko. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay, so dito binabanggit din yung grace. The grace of the Lord Jesus Christ. Kaya yung Trinity, yung sequence dito, nauna na yung anak. 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ might tabernacle over me. Amen. So, ang highlights naman dito ay yung sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Amen. So, magbabasa na ako. The all-inclusive type of Christ is the good land. Ito, direktang sinasabi na ang all-inclusive type of Christ is the good land. Ito naman talaga yung alam natin na ang katumbas ng mabuting lupa sa New Testament ay yung Spirit. At sa New Testament, tinatawag natin ito na all-inclusive Spirit kasi mayaman siya. All-inclusive, ibig sabihin, lahat ng kailangan mo nandito. Nandito siya. Wala siyang kulang. Kaya sinasabi nga ng Biblia, kapag ikaw ay nakikristo, ikaw ay puno. Full. Puno ka. Wala kang kakulangan. Kaya sa New Testament, all-inclusive spirit. Sa Old Testament ay good land. Pero sinasabi rin sa atin, itong all-inclusive spirit, ito rin yung biyaya. So, tuloy ko yung basa. The all-inclusive type of Christ is the good land. Christ as the grace of God is the very good land for us to enter into, to enjoy, to experience, to partake of, and to possess. Katulad ng good land. Pinasok nila, tinamasa nila, niranas nila, nakibahagi sila dito at inangkin nila. So yan ay mga expression tungkol sa good land. Pero pwede rin natin itong i-apply sa all-inclusive spirit na siyang biyaya ng Diyos ngayon. Pwede mo siyang pasukan. Hindi ba? Pumasok ka dito, tamasahin mo siya, maranasan mo siya, makibahagi ka sa Kanya at angkinin mo siya. In 1 Corinthians, Paul likened the Corinthians to the children of Israel. They had left Egypt by experiencing Christ as the Passover, and they were wandering in the wilderness, experiencing Christ as the heavenly manna, and as the spiritual rock that flowed out the living water. Sa lumang tipan, mga Israel, so ito yung bayan ng Diyos sa lumang tipan, na kung saan naranasan nila si Kristo sa iba't ibang sagisag. Katulad nung lumabas sila sa Ehipto, anong naranasan nila? Yung
kordero ng Pasko, si Kristo rin yan. At nung sila ay nasa ilang, naggala-gala sila dyan. Naranasan nila yung makalangit na mana. No? At naranasan nila yung bato na nabiyak na si Kristo din yan, na kung saan dumaloy ang tubig upang sila ay makainom. So yung lahat ng ito ay mga type sa Old Testament na tumutukoy kay Kristo. Si Kristo, siya ang Pasko, kordero ng Pasko, siya ang mana, siya ang bato na nabiyak, dumaloy ang tubig, siya rin yung tubig, no? At siya rin yung good land. Kaya lahat ng mga type na ito sa Old Testament ay si Kristo. Pagdating sa New Testament, all-inclusive spirit, nagpapaloob sa lahat na espiritu. So tandaan nyo, etong nagpapaloob sa lahat na espiritu, ito yung unique blessing natin sa New Testament. Ito yung unique blessing natin. At sa loob ng espiritu, merong biyaya. No? Na isa particular, ang biyaya ay naging isang sistema ng pagpapala sa bagong tipan. Kaya, pag sa umpisa pa lang kailangan linawin natin ito. Amen. Amen. Okay, so, but there is no difference in 1 Corinthians to the good land of Canaan. No reference. Okay, sorry. Ulitin ko ito. But there is no reference in 1 Corinthians to the good land of Canaan. Okay. Pag sinabi natin walang reference, wala namang binanggit na yung good land. Yung good land, hindi siya binanggit sa 1 Corinthians. Although the term, the good land, is not used in this book, spiritually speaking, we can see the good land in 2 Corinthians. So yung good land, hindi binanggit. Hindi binanggit. Pero makikita mo siya na nandyan. May mga bagay kasi hindi naman binabanggit ng literal. Pero maa-identify mo na, pareho ito ng good land. Prinsipyo ito ng good land. Ganito yung good land sa Old Testament. Pero yung word na good land, ang ibig sabihin, yung word na good land, hindi siya binanggit. Amen. Although the term, the good land, is not used in this book, spiritually speaking, we can see the good land in 2 Corinthians. So yan yung sinasabi ko. Hindi siya binanggit yung salitang good land, pero sa 2 Corinthians, makikita mo yung good land. Hanapin mo siya, andyan siya. Okay. The good land in this book is Christ Himself as the very embodiment of the process triune God given to us as the divine grace for our enjoyment. So, ano yung good land? Sabi niya, Christ Himself. Yung good land ay Christ Himself. So, yan, makikita mo na sa 2 Corinthians, Christ Himself. Pero siya ay larawan. Yung Christ Himself ay larawan ng good land sa lumang tipan. At itong, si Kristong ito, siya ang pinaka pagsasakatawan ng naprosesong 3-1 Diyos, ibinigay sa atin upang maging dibinong biyaya para sa ating pagtatamasa. Kaya pwede natin sabihin, yung biyaya at saka si Kristo ay, sa English ay opposition siya. Magkatumbas. Yung biyaya ay si Kristo, si Kristo ay biyaya, yung biyaya ay si Kristo. So, opposition siya. Yung biyaya nakapaloob kay Kristo. At yung biyaya ay si Kristo rin mismo. Kaya lang, yung sinasabi natin, pag biyaya, ito ay isang klase ng sistema or particular na pagpapala na binigay ng Diyos sa tao. Pero hindi ito hiwalay kay Kristo. Hindi ito katulad ng mga iniisip niyang iba, biyaya, mga material na bagay. So, hindi ganon. Kaya nga sinasabi ng Biblia, yung biyaya ay nasa espiritu ng tao. Kaya hindi siya material. Hindi mo pwedeng ilagay ang mga material na bagay sa espiritu ng tao. Ang espiritu ng tao ay isang organ.
no, para sa mga spiritual na bagay, katulad ng espiritu, tres unong Diyos, no, pagpapahin ng espiritu. So yan ay mga pwede mong iugnay sa espiritu ng tao. At sapagkat ang biyaya ay sinasabi na sa espiritu natin, so ibig sabihin hindi siya material. Amen. In this book, Christ is the grace. So yan. What is the grace? Christ is the grace. In this book, Christ is the grace. According to the proper sequence, in 2 Corinthians 13:14, the love of God should be first. Here, the grace of the Lord is mentioned first because 2 Corinthians is on the grace of Christ. The grace of the Lord is the central thought, the subject of this book. In 12:9, the Lord told Paul that his grace was sufficient for him. Amen. So sinasabi sa atin, yung sentro kasi ng aklat ng Korinto ay ang grace. Kaya nung binanggit yung tres unong Diyos doon sa 2 Corinthians 13:14, inuna yung grace. No, pangalawa lang yung love of God. Pero sa sequence, pag binabanggit natin ang triune God, inuuna natin yung Father, Son, and Spirit. So yun yung sequence. Pero sa 2 Corinthians, yung grace of the Lord Jesus Christ, nauna siya sa love of the Father. Bakit nauna yung grace? Kasi yung sentro o pinakasentro ng aklat ng Korinto ay grace. So nakasentro siya, ang pinag-uusapan niya ay grace. Ito yung kanyang pinipreach. Kaya grace ang nauna doon sa sequence ng tres unong Diyos. In 2 Corinthians 13:14, we see that with the divine Trinity are the source, the course, and the flow. So sa triune God, anong meron? Source. Pinanggagalingan. Pag sinabi mong source, pinanggagalingan. Course. Ito naman yung pagsasagawa. Ang course ay yung pagsasagawa. At pangatlo ay flow. Ito naman yung pamamahagi. Daloy siya. No? Kaya sa loob ng tres unong Diyos, anong meron? Ang pinagmulan, ang pagsasagawa, ang pagdaloy. Tatlo. At syempre, madali natin maitugma itong mga salitang ito. Katulad ng source. Syempre yung Ama, ang source. Siya ang pinanggalingan. Siya ang nagplano. No? Siya ang pinakautak ng lahat ng bagay. Kaya siya ang source, originator, ang nag-original ng lahat ng bagay. Kaya ang economy, kung tawagin natin yan, ay God's economy. Di ba? Yan ay plinano ng Ama. Pag course naman, ito naman yung bahagi ng pagsasagawa. No? At ito naman ay bahagi ng anak. Walang iba kundi si Kristo. Siya ang nagsagawa. Lahat ng mga inisiplinano ng Ama, no, isinagawa ng anak. So, merong isang tagagawa. Kaya siya yung isang isinugo ng Ama para isagawa kung ano ang plano ng Ama. At pagkatapos niyan, yung Espiritu naman, siya yung daloy, siya yung nagbabahagi, siya yung naghasik, siya yung nagdala, no? Siya yung naghatid. Yan ay gawain naman ng Espiritu. Kung ano yung plano ng Ama na naisagawa ng anak, ay hinatid, idinaloy, no? Ibinahagi ng Espiritu. So, kompleto ang gawain nitong triune God. Kaya kailangan triune sila para maging kompleto ang kanilang pagsasagawa. Kaya ang tres unong Diyos, hindi naman para pagtalunan. Hindi naman para sa pagtatalo. Kundi ang tres unong Diyos ay para sa pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. No? Nang walang hanggang plano ng Diyos. Yan ang triune God. No? At yan ay binabanggit sa 1 Corinthians 13:14 na kung saan nauna yung anak.
grace. So, malinaw. Okay, so sabi dito, the source, the fountain of this circulation is the love of the Father. So, yan yung source. Siya yung fountain. Pag sinabi mong fountain, yung pinakabukal. No? At siya yung pinaka circulation. Pag-ikot, pag-circula. No? So, ang pinagmumulan nito ay ang pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Diyos. The course, amen, the outflow is the very grace expressed and conveyed to us by Christ. So, ito naman yung gawain ni Kristo. Okay? Mula kay Kristo ay mayroong pagsasagawa at daloy ng biyaya. No? So, mula kay Kristo naman to. At ito ay naihatid sa atin sa pamamagitan ni Kristo. No? Kaya, sabi dito, okay, babasa na ako. The grace of Christ comes out of the source of the love of the Father. Amen. The flow is the Holy Spirit, is the fellowship, the communication, the transmission, the circulation of the grace of Christ with the love of the Father. Salamat sa Panginoon, may Espiritu. No? Dahil merong Espiritu, merong salamuha, merong komunikasyon, may paghahatid, merong pag-ikot, no? Pag-circula, no? Ng biyaya ni Kristo kasama ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ito yung buong tres unong Diyos, no? Na siyang nagsisirculate sa atin ngayon, naghahatid, no? Na dinadala ang salamuha ng tres unong Diyos tungo sa mga believers. Amen. So we have two circulations within us. One circulation is the circulation of blood within our physical body. The other circulation is the circulation of the Divine Trinity in our spirit. Without either of these circulations, we would die either physically or spiritually. 2 Corinthians 13:14 gives us a detailed description of this inner spiritual circulation. Amen. So tao tayo na may dalawang circulation. So may dalawang ikot. Okay, dalawang sirkulasyon sa loob natin. Mga daloy ito eh. Ang unang circulation ay yung dugo na nagsisirculate sa ating physical na katawan. Alam nyo ba, kaya tayo nabubuhay? Dahil sa circulation ng dugo sa physical na katawan natin. So, yan yung una. Kaya sinasabi nga ng mga doktor, ng mga eksperto, kapag maganda ang circulation ng dugo mo, healthy yung katawan mo. Sabi yan. At syempre, hindi pwede mawala yan. Kapag nawala yung circulation ng dugo natin, mamamatay tayo dyan. Minsan nagbara lang, delikado na eh. Yung nawala pa kaya yung circulation. Kaya yung iba, pag nagbara yung dugo, kasi minsan may bara yung ugat, naku, mamamatay ka dyan. Kung hindi, ma-stroke ka dyan, ma-atake ka sa puso. Kaya importante yung circulation ng dugo ng katawan. Ngayon, meron din tinatawag na spiritual circulation. No? At ito naman ay ang circulation na binabanggit sa 2 Corinthians 13:14. Anong circulation yan? Yan ay ang circulation ng tres unong Diyos. Kakaroon na circulation yan. At yan yun naman yung buhay spiritual natin. Pag yan naman ang nahinto, nawala, mamamatay ka spiritually. Kaya dalawang circulation na hindi pwedeng huminto. No? So yung una, yung dugo sa physical na katawan. Pangalawa, ang circulation ng tres unong Diyos na binabanggit sa 2 Corinthians 13:14.
Ito ay ang circulation ng tres unong Diyos sa ating spiritual na buhay. Dapat patuloy na nagsisirkula yan, dalawang yan. Amen. This circulation is a supply in our Christian life and church life. Amen. So sabi niya, yung circulation na ito ay supply. Tustos ito. No, sa ating spiritual life, personal na buhay bilang Kristiyano, dapat may circulation ka. So mga kapatid, kumusta yung circulation mo? No, at ito rin ay circulation para sa church life. No, kapag tayo ay nandito lahat, mga believer, wala naman tayong circulation. No, bilang mga spiritual na tao, sa ating spiritual na buhay, mawawala yung church life. Mamamatay yung church life. At individually, mamamatay ka din kapag nawala ang spiritual circulation ng tres unong Diyos. Kaya ang circulation ng tres unong Diyos ay nasa 2 Corinthians 13:14. Dapat umiiral ito. No? At sama-sama, iiral din yung church life. Amen. This is similar to saying that the current of electricity is the supply of power to an entire city. So ito pa isang magandang paglalarawan. Yung circulation dito ay katulad din ng current ng kuryente. Daloy ng kuryente. No, kung may current ng kuryente, okay, ay buong city na susuplayan. Kailangan ng buong city yung supply ng kuryente. No? Kasi pag walang supply ng kuryente, hihinto lahat. Magba-blackout, brown out, lahat ng mga makina, no? Appliances, lahat yan, hihinto lahat yan. Oo, disaster yan. Pag nangyari yung ganyan. So ito, a number of years ago, the current of electricity to the city of New York was cut off for a period of time. When that happened, the entire city stopped. This is a very good illustration. Nangyari pala sa New York yan. Mga ilang taon na ang nakakaraan. Kala ko sa Pilipinas lang nagba-brown out. Sabi niya sa New York, mga ilang panahon na nagdadaan. May isang panahon, huminto ang current ng electricity, no, sa isang kapanahunan. Hindi ko alam gaano katagal yan. At nung nangyari yan, huminto, okay, ang buong city. Ang ibig sabihin huminto yung buong city, lahat ng mga bagay na ino-operate ng kuryente, huminto. Walang power. Sipin mo, refrigerator mo, huminto. Mga pagkain mo, nasira, nabulok. Di ba? Kung mainit ang panahon, wala kang aircon. Hindi ka makagamit ng aircon. Kung malamig ang panahon, wala kang heater. No? Sa gabi, wala kang kuryente, wala kang ilaw. Huminto At yung mga computer, hindi tumakbo. Pati mga bangko, magsasara yan. No? At ang karamihan sa mga negosyo, gumagamit ng kuryente, huminto. Huminto lahat. Hindi ka makapamili. Kasi yung mga cash machine nila, mga registered machine, huminto din. Magsasara lahat. Huminto ang buong city. Kaya sabi ko, disaster pag nawala ang kuryente. Pero sa atin, pag nawala yung circulation, kamatayan. Pwedeng physical, pwedeng spiritual. No? Kaya pinapakita rito ang kahalagahan ng circulation. No? Spiritual, no? Na yung circulation na yan ay yung circulation sa 1 Corinthians 13:14. So, ganun pala katindi yung verse na yon. Yun ay ang circulation ng tres unong Diyos. No? Upang sa ganon, mabigyan niya ng power yung spiritual na buhay natin. May liwanag, may grace, may kalakasan, may enjoyment. No? Merong pagsasagawa ng mga spiritual na bagay
Sapagkat kung huminto ang flow, hihinto din ang spiritual na buhay natin. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. So sabi niya, we must see that the entire church life depends upon 2 Corinthians 13:14. It depends the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Spirit to flow as a current within our spirit. No? So yung spirit natin parang conductor yan eh. Doon dumadaloy. No? Itong daloy ng tres unong Diyos, ano yan? Grace of the Son, love of the Father, fellowship of the Spirit. So, ano yan? Yan ang buong daloy sa espiritu natin upang manatili ang lahat ng mga bagay na espiritual sa buhay natin. At ganoon din ang Diyos. Kung huminto tayo, huminto din yung work ng Panginoon. Pero wala naman siyang problema. Yung current niya, nasa Kanya. Okay? Siya yung pinaka-source. Siya yung pinaka-generator. So, ang problema ay tayo. Huminto tayo. Amen. Kaya mga kapatid, huwag natin pahintuin. Ano ba ito nasa likod ko? Okay, so wag niyo nang pansinin yan kasi may 4 na pusa nakapasok dito sa kwarto ko. Kaya, ayan, kakagulo dito. Amen. Okay. Ito, maganda to. Sabi niya, many times, while I am speaking in the ministry of the word, I have the inner sensation that the divine current is going on. Oh, di ba? So, ang pinakamagandang halimbawa ay kung nagsasalita tayo. Di ba? Ministeryo tayo. Maski na may magulo, basta importante may daloy yan. No, pag may daloy, anong mangyayari? Tuloy-tuloy yung ating pagmiministeryo. Pag huminto yung flow natin sa loob, ay nako. Maski anong gawin mo, maski magsalita ka, walang daloy talaga. Walang buhay. Kaya hindi siya pwedeng huminto. Amen. If the current within me stops, I have nothing to speak. If we miss the Spirit in our speaking is empty. Walang laman na klaseng speaking na yan. So, sandali Amen. Okay, so sorry. Amen. Amen. Okay, so ito. If we miss the Spirit in our speaking is empty. Nag-i-speak ka, empty naman. Ibig sabihin, walang buhay, walang Diyos, walang Espiritu, walang langis. No? Kaya empty. So, hindi pwedeng ganun. No? Kailangan merong merong daloy sa Espiritu natin. Amen. Amen. Furthermore, if the current within us is cut off, while we are listening to the ministry of the Word, our listening is empty. Dalawang klaseng empty ito. Yung isa, nagpapadaloy ka, nagsasalita ka eh. Okay, so dapat may daloy sa loob mo. No, merong daloy ng tres unong Diyos. Ang isa naman, kung nakikinig ka, dapat meron din daloy. Kapag wala kang daloy sa loob mo, ang pakikinig mo magiging empty rin. Okay, so ako nag-i-speak, dapat may daloy sa loob ko. Kayo nakikinig, dapat may daloy din. Parehong may daloy, then magkakaroon ng, ibig sabihin, ng pagtutustos. Susulong yung ating buhay Kristiyano, susulong yung ating church life. Kanyang kahalaga yung daloy na pinapakita sa atin.
No? Sa 2 Corinthians 13:14. The flow is the transmission of the Holy Spirit. And this transmission is a fellowship that conveys the grace of God, Christ, the Son, as the outflow of the love of the triune God. The current of the Divine Trinity within us, as revealed in 2 Corinthians 13:14, is our spiritual pulse, pulso. Meron tayong tinatawag na spiritual pulse, spiritual na pulso. Ano yung pulso? Pag tumitibok pa yan, ibig sabihin may buhay pa ang tao. Di ba? Pag may nakahandusay, chichikin nila yung pulse. Buhay pa ba to? Buhay pa ba to? Pag may pulse, buhay pa to. Pero pag wala na, wala na. Maski may doktor dyan, wala nang magagawa. No? Kaya itong circulation na ito, spiritually, itong daloy na ito, no? Ang pag-ibig ng Diyos, no? Ang biyaya ng anak, na dinadaloy ng Espiritu sa ating mga Espiritu, ang nagpapanatili, no? Sa ating kasiglahan, sa ating buhay, sa ating pag-iral spiritually. Maging sa ating paglilingkod, no? At sa lahat ng bagay. No? Kaya, i-maintain natin ito. No? Manatili tayo sa loob ng salamuha ng Tres Unong Diyos. Amen, Lord Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyaya mo, sa pag-ibig ng Ama, at sa daloy ng Espiritu, na siyang daloy ng aming spiritual na buhay, dumadaloy sa loob ng aming Espiritu, upang manatili kaming buhay, manatili kaming nagtatamasa, manatili ang buhay eklesiya. Panginoon, kung wala ang mga bagay na ito, lahat ng bagay ay hihinto. Panginoon, salamat sa mensahe mo. Amen. Amen.